Sino talaga ang paparusahan dahil sa pagkain ng baboy sa huling paghuhukom? Mga Hudyo lang ba o pati mga Kristiyano? Kasi sabi niya, kanino ba isinulat ang mga salita na sinabi ni Isaiah patungkol sa baboy? Para sa mga Hudyo o para sa mga Hintil? Now, Hudyo ka ba? Okay, ang tinutukoy nga dito ay ang prophecy ni Isaiah. Dahil malinaw talagang binanggit doon na silang kumakain ng laman ng baboy, ng karumaldumal at ng daga ay sama-samang malilipol, sabi ng Panginoon. Ang salitang malilipol ay galing sa Hebrew word na yasupo. Ito ay tumutukoy sa ganap na pagwawakas o pagkalipol. Kaya sa ibang translation, ito po ay isinali na will come to a terrible end, will perish together. At sa context ng verse 15 to 16, ang pagkalipol na ito ay kaugnay sa pagdating ng Panginoon sa araw ng paghuhukom. Kaya sa eschatology, ito po ay tumutukoy sa pangwakas na hatol sa mundong ito sa pamamagitan ng apoy. Kaya ang mahalagang tanong ngayon ay, sino ang tinutukoy dito na kumakain ng baboy na hahantong sa araw ng paghuhukom? Mga Hudyo lang ba o pati mga Kristiyano? Kung suriin natin ang Hebrew word na ginamit para sa salitang sama-sama ay yadav, meaning all together, magkakasama o sabay-sabay. Tandaan natin na ang yadav ay isang Hebrew adverb, hindi pangalan ng isang lahi o bansa. Kaya wala sa salitang ito ang ideyang mga Hudyo lamang, kundi ipinapakita lamang nito na ang lahat ng gumagawa ng mga gawaing binanggit sa talata, gaya ng pagkain ng baboy at daga, ay magkakasamang haharap sa hato ng Diyos. At sa verse 18, sinabi ng Diyos na titipunin niya ang lahat ng bansa at mga wika. Sa verse 23, sinabi ng Diyos na all flesh ay sasamba sa Kanya. At sa huling verse ng chapter na to, ipinakita ang wakas ng mga masasama. Kaya makikita mismo sa context ng prophecy na ang mensaheng ito ay may pandaigdigang saklaw, universal in scope, hindi lang para sa mga Hudyo. Ibig sabihin, sa araw ng paghuhukom, mananagot ang lahat ng nagpapatuloy sa mga gawaing kinukundina ng Diyos at kabilang doon ang pagkain ng baboy, daga at iba pang mga karumal-dumal na binanggit sa Leviticus chapter 11. Kaya dapat po tayong maging maingat sa paggamit ng mga talata sa New Testament dahil kapag ang isang interpretasyon ay sumasalungat sa prophecy na ibinigay mismo ng Diyos, tandaan, hindi biblical prophecy ang may problema, kundi ang interpretasyong inilapat sa isang talata. Halimbawa, kapag ipipilit nating literal ang pangitain ni Pedro na ang baboy ay nilinis na, ay kukontrahin nito ang prophecy na ibinigay ng Diyos na nagsasabing ang pagkain ng baboy ay kabilang sa mga gawaing hahantong sa huling paghuhukom. See, ang problema ay hindi ang Biblia, kundi ang paraan ng pagbabasa at pagbibigay ng kahulugan nito. Kaya kung meron mang taong magsasabi ngayon na maaari nang kainin ang kung anong ipinagbawal ng Diyos, ito ang kailangan mong tandaan. Ang interpretation na yan ay out of context kaya lumalaban sa prophecy. Tandaan natin, ang tunay na Diyos na ating sinasamba is a God of order, not a God of confusion. Hindi niya sinasalungat ang kanyang sariling salita. So ito ang tatlong tandaan natin sa prophecy na to. Una, ang prophecy ay naglalarawan sa huling paghuhukom sa pamamagitan ng apoy. Pangalawa, ang prophecy ay universal, kaya hindi ito para lang sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng taong haharap sa huling paghuhukom ng Diyos. At pangatlo, dahil ito ay isang prophecy na ibinigay ng Diyos, hindi dapat natin ito bigyan ng sari-saring interpretasyong sasalungat sa malinaw nitong mensahe. Kaya ang tanong ngayon ay hindi yung Hudyo ka ba o Hintil. The real question is, are you willing to surrender your plate to obey the Word of God? Dahil ang tunay na pagsunod ay hindi lang tungkol sa ating pinaniniwalaan, kundi maging sa paraan ng ating pamumuhay. Kaya ang paalala ni Paul ay, whatever you eat or drink, do all to the glory of God. Sapagkat hindi lahat ng ipinapasok natin sa ating katawan ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos.